Good morning! It's day 2 here in Barcelona and maaga ako nagising kasi may reservation ticket ako sa Casa Batlló. I don't know how it's pronounced. Mamaya malalaman ko pero it's one of the most visited Gaudi houses. So, see you later. So, nakabook ako ng 9:30 slot. So, perfect guys. At kung pila na ako, excited ako pumasok. Ang ganda sa labas. Siyempre picture kayo pero ay importante. Makita naman natin yung loob ng architecture ng Casa Batlló, Lugao. So, pagkapasok, binigyan ako ng ganito. Tinanong kung English or ano ang language ko kasi bawat may symbol daw, pwede raw ako makinig dito para malaman ko kung tungkol sa anong symbol yun. Like ito, tumutunog ngayon. Okay, so animal shape daw tong stairs. Oak daw to. Study room daw to ni Gaudi. Tapos mga gold daw tong nasa wall. Next room na tayo. Anong room ito? Wow. Grabe yung mga designs, no? Curve siya. Look at the stained glass. And this is the view from outside. Yan mga tao sa labas. So ito na yung living room. Oak pa rin yung door and then curve siya. So ito naman parang shaped like mollusks. Yung stained glass. So talagang nature yung kanyang inspiration. Andito na kami sa next room. Okay, so ito yung dining room para kumain sila. For structural reasons, tong pillars, hindi to design. Pero dinesign pa rin niya yung pillar para aesthetic pa din. Ayan o. Sa patio na kami. Outside the dining room. Wow. Pag ito talaga, no? Pag ganyang design, alam mo kaagad na Gaudi inspired. At ito hindi Gaudi inspired. Si Gaudi talaga gumawa. Glass and ceramics daw to. Na actually flower pot din siya. Grabe. Super. Tile and ceramic. Tapos flower pot. Tapos ganito yung design, guys. Ikaw na, Gaudi. Ikaw na. So, pati ventilation. Iniisip din niya. Nung panahon yun. Kaya ganito yung window. Talagang nature. Going back to nature talaga siya. At yun ang tour. Ngayon naman ay souvenir. As always. Sa mga museum na tulad nito. Pero hindi ako sure kung afford ko. Kaya tingin-tingin na lang muna guys. But overall, it was really amazing. Grabe. Ano pangarap ko rin yan, maging architect. Kasi hindi lang ako marunong mag-drawing.
At hindi na ako ganun ka visually magaling. Tsaka. Ang amazing talaga sa mga bawat art is yung kapag alam mong siya yung simula ng art form or art movement nito. At yun nga itong Catalan modernist architecture. Ang sinimulan talaga ni Gaudi. Pero sobrang laki ng influence niya sa architectural world. Di ba? Kasabat po yun. Apa naman pala yung pronunciation? Sige, tingin mo na ako dito guys. So akala ko yung shop na yung last, hindi pa pala. Sa kita nilagay yung shop. At yun naman ay umaakit kami ng stairs to adore Gaudi's architecture. Kahit yung door niya guys, so may calligraphy pa rin. Grabe yung carpentry nito guys, so pati pintuan. Super spiral face siya ha. Kapagod wala pag elevator. Hindi ko alam kung pang 5th floor pa yata namin to. Fairness. Paano nagkakitaan yung mga tao sa bahay na to guys? Grabe rin yung amats ng mga mayayaman dati. Oh, akyat ulit kami. Iba na naman. Pang ilang floor na kaya to? Saan kaya papupuntahan namin dito? Hanggang umabot sa ilang tao nakataka sa bahay na to. Hindi practical din yung mga mayayaman. Ano kayang meron dito sa rooftop na ito? Let's see. Ay. Akala ko rooftop. Papunta ulit kami dito. Ah, okay. Alam ko na. So, eto na nga. Enjoy the views of the balcony. Doon pala papunta. Ayan, balcony photo pala guys. Oh! Look at the pictures. This is the ultimate Gaudi. May bayad nga lang. 800 pesos. Pero tingnan natin yung kung worth it ba. Pwede ko rin naman gawin, tapos wag ko din. Ayan sila. Ayan. Let's go. 1, 2, 3. Ay, perfect. Hola, can I see my pictures? Okay. If you like them, one is 13.90, for both is 20 with 90. So we are now in their like parang digital paandar called Gaudi Q. So parang AI daw ginamit nito at makakapasok tayo sa mind ng isang genius. Pero bawal ang mga epilepsy and other wala naman siguro kung epilepsy. Let's see kung anong mangyayari. Ito na. Sandal tayo. Scary. So, kakatapos lang natin ng house tour ni Gaudi, guys. Ngayon naman, along this street ay meron pang mga Gaudi houses na hahanapin natin.
Kumbaga kahit facade lang nun, makita lang natin. Kasi, ayun, andito na tayo. Ay, ito yung isa. Right beside Casa Batlio lang. Itong Casa Amatlier. So, papakita ko sa inyo. Okay, so yun yung Casa Amatler. Ngayon naman hanapin natin yung Casa Leo Morera. It's just around the corner daw. At Nueve yan nakikita ko. Oh, so ito yung sinasabi ni, Mela na Nueve ang boutique shop. Nasa Nueve. Grabe. Sorry, hindi ko alam tamang pronunciation ko ng Loewe, pero pakamahal nito, guys. Loewe. Alam na. Dito pala tayo sa Paseo de Gracia, guys. So, itong medyo ang daming luxury boutiques pala sa street na to. Hindi na may Loewe, ngayon may Burberry. Pero ito lang talaga yung gusto ko kasi nagugutom na ako. At 2 PM pa kasi ang lunch dito. Kaya wala akong choice kundi ayan. McDo tayo, guys, McDo. So, ayun, close daw yung McDo. Ayaw niya akong pakain sa McDo. Alam nyo, every time I go to another country, tinatry ko talagang kumain sa McDo kasi may mga food sila sa menu nila na wala sa Pilipinas. Kaya, so, minsan pag nasa McDo o Hong Kong ka, pag pinanood yung Hong Kong vlog ko, iba yung breakfast meal nila. Ganun din sa Japan, Korea. So ngayon, gusto ko sana i-try ko anong meron sa McDo Spain na wala sa Pinas. But since sarado, ano ba to? Ayaw tagal lang mag-lunch dito ng maaga, no? Punta muna tayo sa Casa Mila, La Pedrera. Ito sure ako, Gaudi architecture to na sobrang sikat din dito sa Barcelona. So let's just adore the facade of Casa Mila. Finally, ito pa ang isang sikat na Gaudi architecture, ang La Pedrera o Casa Mila. So yan yung end ng ating architecture tour for today. Actually guys, lahat ng mga casa na pinuntahan natin, kung gusto nyo mag-house tour, kayang-kaya nyo gawin yun. Kasi lahat naman ng entrance tickets ay nasa Klook. In fact, yung sa Casa Batlio ko na ticket, nabook ko siya through Klook at mas okay na mag-book online. Kasi nga, baka maubusan ka ng slot. So, yun, Casa Batlio lang talaga yung pinili ko kasi yun yung pinaka-iconic and pinaka-signature Gaudi architecture. Pero kung gusto nyo pakita yung architectural design sa mga ibang bahay, ng ibang Catalan modernist architects, at pati na rin itong La Pedrera sa likod ko, kayang-kaya yan through Klook and makaka-discount kayo. Alam niyo na yan, makaka-discount kayo pag gagamitin nyo yung promo code ko na Boborol Klook. Okay? So, book only through Klook. Use my promo code Boborol Klook. And now, hanap tayo ng sa atin pwede mag-lunch dito. Sige, sundin ko na yung mga recommendation ni ChatGPT bilang wala mong Ayan, thanks to ChatGPT, dito ko ngayon sa Cerveceria, Catalan. Masyado lang maaga pa for lunch. Pero buti lang, ang mga servers dito, mostly Filipino. Nagulat ako, ang daming Pilipino sa Barcelona. So, ginaid na lang ako ni ate na since
ano pa, yung lunch is mamaya pa. Order lang ako ng mga pika-pika or tapas. Tapos kape-kape. Ganon. So, excited. Ang una kong in-order ay yung Bravas potatoes, yung spicy potatoes nila na may spicy sauce. Bravas potatoes, yun daw yun. And then, nag-order ko ng cafe con leche, pampagising. And then, mamaya, hindi ko alam kung ng mga tapas ang orderin ko. Pero, sige, push natin to guys. Wala akong naiintindihan. Wala akong kasama, wala akong naiintindihan. Push natin. So, bon appetit! So, yun, excited. I'm so awkward vlogging. That was a good lunch from Cerveceria Cataluna. Si ChatGPT lang yung nag-recommend sa akin nun, guys. So, yun. Sabi ni ate, ang dami mga Filipino servers. Tapos sabi nila, mura daw doon, tapos masarap pa. Well, hindi ko alam kung dahil pinopromote lang nila yung restaurant nila. Pero, sinabi ko naman kay ChatGPT, gusto ko ng affordable na masarap. At yun na nga, maraming turista. Kasi nga, baka yun din yung sinadjust ng ChatGPT. So, ngayon, lakad-lakad na lang ako dito. Nandito ako sa parang commercial district eh. Siesta time actually ngayon sa Spain. Ang next itinerary ko kasi ay nandun na mas malapit sa hotel, yung Sant Montjuic Magic Fountain tsaka overlooking. Probably magkikita ulit kami ni Mildred mamaya. Titreat daw nila ako ng dinner. So, relax lang ako after this. Lakad-lakad. People watch, explore the city, and then nakita ko sa TikTok nandito raw yung pinakamalaking Zara. Tapos yung Zara daw dito, parang 50% half the price ng Zara sa Philippines. Kahit yung Mango, well, wala akong balak bumili but well, gusto ko lang tingnan. Tingnan ko lang kung gaano kalaki yung Zara dito at kung totoong mas mura nga ang Zara kaysa sa Pilipinas. So lakad ako ngayon papuntang Plaza Catalunya, yung pinuntahan namin kahapon para ayun, tingnan yung bigas Zara. Ang saya maglakad ng gandong weather. Parang nasa aircon. My God, kung nepo baby lang ako. Ang sarap sana mag-shopping. Kaya lang yung pera ko para lang sa travel eh. Ubus pera na. Kaya wala akong choice kundi tingin-tingin na lang. Patingin-tingin, di naman makabili. Patingin-tingin. O, diba? Kumanta pa. Okay guys, we're about to enter the biggest Zara in Barcelona or in Spain. Let's see. Oh my God. Kaya pala malaki. Kasi parang mall na siya. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo bakit siya parang mall. Ayan oh. 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 Wow. Sana lang may pang-shopping. Pero tingnan natin kung mas mura nga ba dito kaysa sa Pilipinas. Let's see, kahit mga fall clothes lang yung mga nandito. So ayun, nabudol tayo. Ayoko talaga sana, kaya lang nung na-compare ko na yung price, as in 1,000 pesos yung difference sa Zara sa Manila at mga products dito sa Zara. Well, dalawa lang naman yung binili ko dito. Bumili ako ng maong, tsaka long sleeves. Yun lang, kaya lang nanggigil ako kay ate, yung attendant. Kasi kasi doon self-service. Tapos ayun, siya yung nag-volunteer si ate na siya na yung mag-credit card. Siya na yung mag-input kasi naman siya, store attendant. May na-input siyang iba, tapos mas mahal. Kaya nagtaka ako kasi sabi ko, bakit ganito kalaki nung tinext na ako ng RCBC sa kung magkano yung ginamit ko, ang laki. Sabi ko, paano to? Nung tingnan ko yung resibo, may na-input siyang isang item na pagkamahal. So kaya ako natagalan kasi syempre nareklamo ko. Pero good thing naman, automatic yung refund. Pero kinabahan ako doon. Kasi syempre, yung ganun kamahal na input ay pagkain, maraming pagkain na yun ng mabibili ko dito sa Espanya bilang
puro kain lang naman ako dito. So yun, ayoko na pumunta sa mga commercial district. Mabubudol talaga ako. So, ayun, siesta time. Uwi muna ako ng hotel siesta and then mamaya, Sant Montjuic. O, yun po yung story time ko. A few moments later. Just done with our Spanish siesta. And right now, we're on our way to explore Montjuic. So, parang overlooking daw to. Parang hilly daw to or hill. I don't know, but it's just near my hotel. Actually, I don't even have to ride the train. Lalakarin ko lang para makita ko yung Montjuic. Let's explore together, guys. So this is the Torres Venecianes. I think dito magsa-start ang ating lakad pamunta doon sa Montjuic. So ayan, naglalakad na ako sa Montjuic. So anyway, habang naglalakad ako, nag-research ako sa Google kung ano ba yung Montjuic, ba't ko ba siya pupuntahan. At yun na nga, sabi ng Google, yung Montjuic pala is yung tawag sa hill na merong parang sa taas ng hill. May mga parks, may mga museum, may mga recreational activities. Tsaka kaya siya sikat kasi noong 1929, yung International Exposition. Tama ba ako? Sa Barcelona. Doon ginanap. Pati na rin yung 1992 Barcelona Olympic Games. But I guess since it's a park then people go there to relax and to hang out. And for the tourists, the people watch like me. Sabi pa ni Google, nasa taas ng Montjuic na hill is the Montjuic Castle na parang 17th century fortress. Yun siya. Tapos ito dong hill na to, dati, tinatawag din siyang Jewish Mountain. Kasi nandyan yung Jewish cemetery long time ago. Ayan. Ernie Baron, Kuya Kim na ako dyan. Oh my God, laki pala niya guys. Sa malayo, parang akala mo maliit. Wow. 17th century fortress. So ayun, nakapag-picture ako. As meron na namang mga Pilipino. Kaya maganda yung kuha ko. Always talaga, I think yung Barcelona ang Hong Kong ng Europe. Ang daming Pilipino. Grabe. Yung sa Madrid, hindi ganito kadami. Pero itong Barcelona talaga, parang bawat tourist spot, bawat restaurant na kinainan ko so far, may mga Pilipino. Kaya naman pala dito ginawa yung pelikula. Catherine. So yung castle ngayon, ang dami na niyang hinahouse Parang may art museum siya, may archaeology museum. So talagang ano siya, madaming pinaggagamitan. Yung dating fortress. Ang saya dito guys, I don't have to climb the steps. We can use the elevator. Grabe. Ang daming tao dito Tingnan nyo. Mga balloons. Wow! Castle yarn. Fortress yarn. Ang laki! Wala pa ako sa pinakataas. Ang ganda ng view. We're almost there. Ang ganda ng view. Climb tayo.
So, yung mga taong to, andito sila to watch the sunset, guys. Ganon sila ka, gutom sa sunset. Punta kayong Pilipinas. On to our next pit stop dito sa Montjuic Hill. Puntahan natin yung Olympic rings ng Barcelona Olympics. Pa-picture tayo doon, guys. Although, actually, nakapagpa-picture na ako sa mga Olympic rings nung nag-Tokyo ako 2019 bago mag 2020 Olympics na di natuloy. So I guess this is my second Olympic ring. Ang kulang na lang is makapanood mismo sa Olympics, which was what I was supposed to do noong 2020. Nakabili na ako ng tickets pero nagka-pandemic kaya hindi natuloy. And then nung pagdating ng Paris Olympics, di ko naman na-afford. So wishlist ko pa rin yan. Hopefully sa 2028 manifest natin makapanood tayo ng Olympics sa LA. Pero for now, hanapin natin ang Barcelona 1992 Summer Olympic Rings. Okay, going to the Olympics. Ito naman yung likod ng Montjuic Castle. Ang ganda. A few moments later. Kanina pa ako, guys, bawat gate sarado. Parang may concert. Doon lang yung daan for the Olympic rings. Kaya mukhang pack up. Well, I guess Tokyo Olympic ring pa rin yung na-picturean ko. So, alam na, LA. Kaya na yung second Olympic ring na mapicturean ko. Ay, wait! Nakapagpa-picture na rin ako sa Seoul Olympic ring. Yun pala yung first. Sa first travel ko to Seoul, South Korea. So, pang third dapat to. Pero mukhang malabo dahil lahat ng gate sarado. Baka yung stadium ginagamit ng concert venue or whatever. Kanina pa doon ako galing kanina, sarado. Kala ko ibang daan. Kaya lang lahat ng gates sara. So ito lang yung ipapakita ko sa'yo. I think symbol to nung search natin to kung anong symbol to. Pero feeling ko symbol to ng Olympics. Pakita ko. So ngayon, babalik tayo sa Gothic Quarter kung saan tayo pumunta kahapon dahil may dinner with Mildred and her family. So I'm excited to eat now after all the walking. See ya! Hello! Hi! Thank you so much. Hindi, karating ko lang. Buti naman. Social naman dito. Galing mo talaga sa direction. Social naman ng hotel na to. We're ready to order first. Cheers, Ate Rose. Cheers, Jed. Salute. Yes. Sarap, guys. Ang sarap. This is the roasted chicken croquettes, the codfish fritters, and the salmon croquettes. Para pa. Sarap. Gusto ko ng rice. Sarap. So here we have the squid casserole in its own ink with a ravioli parmentier wrapped in bacon. Gracias. So this is a red wine pot from Monsant, which is black garnache and samso. Grabe, guys. Lasing na ako. Ito pa
kasi si Jewel. Walang pakundangan sa pagbigay ng wine. Wow. Thank you. Yes, yes. So anyways guys, bago pa ako malansing, ito na yung day 2 ng Barcelona. Kain mo na ako, mag-enjoy sa ako. So baka kung ano na masasabi ko, nag-stir na ako sa kanila. So okay. Kaya mo kanina nag-champagne. Ako nag-sparkling wine. Wine nga naman. Red wine naman. Parang ginawang red horse lang yung wine dito. Good night. Nice.